What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Sasasot mga kababayan. Napanood na ba ng lahat mga kababayan itong pulboronic video ni BBM? Grabe namang pasabog yan. Nakakabahala na totoo nga ang binika ni Madam Maharlika at ni Tatay Digong noon na may presidente tayong Addictus Benedictus. Naku naman po. Kung kaya naman nasa sambayan ng Filipino na ang magiging pasya o magiging aksyon pagdating dito na papanatilihin bang ganito na lamang na hindi uunlad ang buhay ng sambayan ng Pilipino o aalisin ang isang napakalaking tinik sa loob ng gobyerno upang kahit paano maramdaman ang kaginhawaan sa bansang Pilipinas. Anong sa tingin nyo mga kababayan? Pero bago lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, ang hamon ngayon ni Tatay Digong magpa-drug test itong si BBM kung gumagamit pa ba or hindi na dahil kung gumagamit pa yan mga kababayan, talagang sira ang kinabukasan natin. Damay na pati ang mga anak natin, no? Tandaan nyo mga kababayan na kapag ang isang tao lulong sa droga, wala sa tamang pag-iisip mga yan. At hirap din magsalita o nangingiwi na lang bigla, no? At ngayon nga na may zona ito, no? Walang nanonood sa zona ni BBM, no? Siguro mga bayaran na lamang na iwan dun, or mga trolls, no? Pero yung sambayan ng Pilipino, ayaw nang makinig pa dahil alam nila na wala namang kahantungan ang puro salita at kulang naman sa gawa. Wala talagang maasahan dito sa gobyerno ngayon na lahat-lahat na lamang, no? Na naging kakampi niya, tumulong sa kanila, binabastos ngayon. Tulad na lamang ni PRRD, Vice President Sara Duterte, Glenn Chong, o Maharlika, SMNI. Grabe naman yan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Well, Lorraine, the issue has been there 2 years na. Since naupo ang naging commander-in-chief nila yan. Hanggang ngayon, wala pa silang sinasabing categorical denial. Ngayon lumabas ng video, ngayon sabihin nila the obviously fake video. Yeah. Alam nyo, simple. Okay, the commander-in-chief should have taken a hair follicle test a long time ago. Tama. Actually, dapat regular yan kung if the issue keep on coming back, di ba? Kahit anong moment, sabi mo, okay, I'm gonna have a hair follicle test right now. Di ba? Bakit hair follicle test? Because coke only stays in urine for 3 days. After 3 days, you're clean. So wala ka ng trace niyan. Hair follicle, mga 90 days ang nagsistay sa system. So dapat matagal na nila itong kinounter because the issue has been there. Pero wala naman silang sinasabi. And let me remind the Filipino public, not a single Marcos, not a single Romualdez has ever denied that their relative is a coke user. Meron ba tayong narinig? Have we ever heard Senator Amy Marcos saying that her brother is not a coke user? Have we even ever heard the wife? Nagpa-interview na yung wife, di ba? Kay Katony. Ang nireklamo lang niya si Vice President Sara Duterte parang ngumiti nung sinabi ni Duterte na bangag ang presidente. But have you ever heard her deny that her husband is a coke user? Ang tagal-tagal na anong petsa na hindi ba? Alam niyo, napakadaling sabihin, no? Kung ikaw ay nasa pang-araw-araw na buhay ng isang tao at nakikita mo ang kanyang pang-araw-araw na gawa, kung ito ay gumagamit o hindi. Alam mo siguro maraming Pilipino ang nagkaroon ng relative na drug user. Yes. Alam niyo yan. Di ba? Yeah. Alam niyo yan kung gumagamit o hindi. Diba? Pwede niyo sabihin, yes. Yeah, so the way they describe the video is the obviously fake video, no? So can you comment on that? Because I was told, no, that this video has been authenticated on 2 levels and it has passed both levels. Number 1, the first level is that it is not a fake, it is authentic, and that number 2, that it is indeed Bongbong Marcos that is in that video. So I don't know where yes, go ahead. Well, pwede naman siguro i-meet yung challenge na yan, no? Na if they say that it is fake, then
there must be a third party who can collect the video kung nasaan. Hamon nga ni Tatay Digong na magpates na lamang, no, itong si BBM nang magkaalaman na. Dahil hindi katanggap-tanggap, no, mga kababayan, itong magkaroon tayo ng presidente na isang adik. Grabe naman yan. Man yung mother copy ng video na yan, and then they can present it and have it authenticated in a third party, preferably sa labas ng Pilipinas, hindi ba? Yeah. Like for yes. example, sa Singapore, di ba? For example, sa Singapore, or have it in the United States. Mas maganda, 3 pang continent, no? Iba-iba. You can have it authenticate in Singapore, 1 in Canada or the United States, or and another 1 in Europe, para magkaroon ka ng 3 opinion if the video is authentic or not. And mahirap kasi pag sa Pilipinas yan ipapaano, di ba? Baka magurgur yung magdi-deliver ng video. Yes. Yes, Miss Jazz, may tanong lang din po ang ating mga kababayan dito na kasi every time mag-release tayo ng mga ganitong uri ng pasabog, maglalabas lang silang statement. I-deny na hindi totoo yan. And at the same time, ang hinihiling natin na drug test, wala pa rin po. Ano daw po ang kapamaraanan na kinakailangan pa po natin gawin para at least mas mabigyan diin natin na ang ating Pangulo po ay talaga namang lulong at wala na daw pong pag-asa ang bansa. Alam mo, ang wika ng taong bayan matapos makita nga itong video, no, ni BBM na sumisinghot ng pulburon, magwelga na, no, mga kababayan. Kasi kawawa Kawawa ang bansang Pilipinas, kawawa ang mga mahihirap, kawawa ang mga anak natin, no, na nagsisipag-aral. Dahil tandaan yung mga kababayan, kapag lulong ang isang tao sa droga, hindi magfa-function yan ng maayos. Dito nga lang sa usapin ng West Philippine Sea, sinusubok ang kasundaluhan sa gulo dyan at nakikipag-angasan pa sa harap ng media itong si BBM. Itong si BBM na kaysa paigtingin ang mapayapang diplomansya sa China. Well, i-refer ko lang sa Constitution, no? 1987 Philippine Constitution, ang mga Pilipino, Article 2, Section 3. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Matindi yung wording doon, ang unang-una doon. It's protector of the people. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. Ito ang nakasaad sa Section 3, Article 2 ng Philippine Constitution. Sa Section 4, Article 2, the prime duty of the government is to serve and protect the people. Hindi ba? So, ang ano dyan is, sino bang pinoproteksyonan ninyo? Yeah. Hindi ba? Yung nakaupo ba o yung taong bayan? Kasi, this is a very serious allegation against the Commander-in-Chief. Yeah. Hindi ba? Ngayon, ang lumabas na video that appears na the Commander-in-Chief is sniffing what appears to be a white powdery substance, then bakit, di ba dapat ang bias ng gobyerno at ng Armed Forces of the Philippines doon sa duty na protect the people? Kasi alam mo, matagal na tong ugong-ugong hindi ba? I will be surprised kung ang mga yellows o kakamping hindi sila nagkaroon nito ng copy noon. Siguro hindi lang nila nilabas or whatever, maybe they're using it for something. Pero ngayon, it so happened na the video landed on people na wala namang political, hindi sila politiko, they're not maneuvering, no? Ilalabas lang talaga nila yan, and I believe, I was told na kaya ito natagal na lumabas kasi pina-authenticate pa ito. No, bago ito ilabas kung ito by AI generated, kundi fake, and ayun nga, may nakapagsabi din sa akin na the authentication revealed na it is not deep fake. Yeah. Hindi ba? Hindi ito AI. It can always be challenged, pero ngayon kasi, again, I will emphasize, not a single Marcos, not a single Romualdez, not a single relative of the president has ever denied, has ever said no, na hindi co-accuser
ang kanilang Malalaman din yan sa metadata, no, ng video, mga kababayan, kung totoo nga ba ito or gawa-gawa lang. Kasi malalaman mismo yan sa device, no, na ginamit or sa nanggaling. Pero may metadata yan at paniguradong di naman ilalabas yan kung hindi totoo. kamag-anak. Sila yung nasa pang-araw-araw na buhay ng presidente. Miss Sas, magandang araw po si Ina ito. Susugan ko po itong mga nabanggit nyo kasi lumabas na ang video kasi dati sinasabi, ilabas na ngayon, lumabas na po. Ano po ang basa ninyo na gagawin ngayon ng Kongreso o ng Marcos administration ngayon tungkol dito? Kasi, di ba, ito po yung pwedeng maging ground po para maging ma-impeach ang Pangulong Marcos. Well, again, I will emphasize the duty of the government according to the Philippine Constitution. Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. What is best for the people? The best for the people right now is for them to know whether the commander-in-chief, the president, the chief architect of foreign policy of the Philippines is sober. That is the primary question. Di ba? Is he sober? Is he a coke user? Was he a coke user? If he was a coke user, has he stopped? When did he stop? Kasi alam mo, hindi to biro You know, I have friends who have been drugs. I have used something before when I was younger. I had smoked a weed. Pero I know for a fact, because I am a rational person, that if you are on a substance, even on alcohol, you cannot be in a position that makes decision if you are not sober for a long time. Because it will affect your faculties, your cognitive function. Kaya nga dumadaan ito sa rehab or di ba nagiging sober ka sa mahabang panahon, even if you're an alcoholic, no? You have to be sober for a long time in order for you to be in your best faculties. That is just scientific fact. Yeah. Now, the di ba, Lorraine? Yes. Diyos ko, Lord, siguro karamihan sa atin, Yeah. mga kabataan natin, no? Yeah, May mga history. Even the users know that if you are a user, you cannot use drugs and make important decisions. No, in their life, you have to be sober for a long time, and then you enter sobriety. So anong gagawin? I don't know, Congress, this is a test of your conscience. Hindi ba? Correct. Again, your duty is to protect the people. What is best for the people? And that is to know whether the president is really on coke or not. And as of now, wala namang nagdi-deny that the president is a coke user. Sas, Sino ba nag-deny? yeah, Sas, do you have high hopes that Congress is going to do the right thing? Because you said, if Congress has a conscience, no, and what is the history of Congress? What is their track record? Well, the Congress is, the House of Representatives is led by the cousin of the president. Yes. Yeah. It goes without saying. Hindi ba? Kasi matagal na itong ugong-ugong si Nikki Cosseteng nga, di ba, noong 2022, categorical yan sinasabi na itong candidate pa lang noon na si BBM ay gumagamit. Wala naman nagdemanda sa kanya noon. Hindi pa presidente yung nakaupo. Tapos ngayon atat na atat silang magdemanda. Ngayong presidente ka na. Hindi ba dapat mas atat na atat ang taong bayan? Hindi ba? At ang Kongreso, ang mga congressman, ang boses ng taong bayan, mas atat na atat talaga